Yan. Bakit? Hello everybody! Gustuhan lang. Yun, no? Ah, Kailan ba ito Ina? Kailan mo ba marirelease to? Baka nasa, tapos na yung Calgary neto. Hindi, next week to. next week na, Friday next week. Okay. Friday. Pwede. Buti pa, no? Welcome to episode 51 of Spot Pinoy. What? Rice, sino ba ang ating panauhin? 51 na, no? For this Dahil usapang episode. Calgary to, mga Dre, no? Mm. Ang kinuhang guest ni Mark ay yung nandiyan din. Nandiyan din banda. Sabi ko nga, lagi nasa Costco to, mga Dre, no? Hindi, pag-usapan natin, mga Dre, no? Ang kumbaga yung buhay Canada nila, yung hirap at saka yung sarap ng nandito ka sa Canada. Natin patagalin, no? Ang Team Suliman, ang mag-asawang Team Suliman na si Marvin at si Christina. Ayan, welcome. Nakamute kayo, nakamute. Yun, no? Nakamute. Napindot yun, nakamute. Ayan. Si Marvin, nagsombrero din. Ayan. Yun yung mga Welcome. Salamat po, salamat. Actually, ang gusto ko, buhay Calgary. Alam mo kung bakit ako interesado? Because I think about 5 years ago, ako ang observation ko, yung Calgary noon is what I think is now Saskatchewan, PEI, yung mga kung saan nagpupunta yung mga immigrants. Pero ngayon, puno na. Parang halos, mahal na rin. True. Yung cost of living. Whereas, again, 5 years ago, kaya ako, kinonsider ko rin nga lumipat ng Alberta kasi mura daw yung bahay, ganito, ganyan. Pero parang ngayon, same na, no? Tama ba? Wala nang affordable dito. Masyado ng mahal. Talaga? Pwedeng gano'n. No? Mahal na. Sa mga ang kalapit na lugar niya, yan. Yan. Airdrie, ano ba yun? Oo, yung outside ng Calgary. Outside ng Calgary. Pero Alberta pa rin. I see. When did you move ba to Calgary? Kailan kayo napunta dyan? 2018, July. Ganun. Okay. How was it back then, 2018? Oo. Mas madali nun, Oo. Kasi hindi pa kami bumibili ng bahay. Hindi excited eh. Hindi ba magastos nun? Kasi renta lang yun eh. Excited ka dahil probinsya to city. Parang. Oo. Lalo yung mga bata. Kasi sa probinsya yung mga bata hindi ka Kaya yun ang naging plano. Kasi sa Newfoundland, kasi doon ang basa nila sa Newfoundland, Newfoundland eh. Yeah. Hindi ko maintindihan kung bakit. Pero Hindi ka mabigkas nga. Sige nga, bagitin mo. Newfoundland. So sa Newfoundland kasi, mas mabagal ang buhay, tahimik, parang sa Saskatchewan. Parang ganun siya. Kaya lang, dun sa napuntahan namin na town, although nasa city kami, walang Filipino na mga bata. Bihira. So yung mga anak ko, yung panganay ko, wala siyang kaedaran. More on yung mga maliliit katulad ni Martin, 9 and below. Pero yung 15 wala. So nalungkot siya doon. Ngayon, nung napunta siya ng Calgary, parang andito lahat ng Filipino, ang saya-saya. Tapos nasa city ka, tapos ang daming tindahan, ang daming Filipino store. Yung parang na-overwhelm ka. May pagkain dito. May kangkong. May yung mga gano'n. Oo. Finland, wala, di ba? May Granny Goose. Ang tanda. Granny Goose talaga. Pero ang dami-daming bagay na wala doon na nandito. Kaya ang saya-saya. And at the same time, yung nakuha kasi naming rental property was only, I think 1,200 lang yata. Buong bahay. Nag-umisa kami sa basement. Oh, wow. Basement. No? Yung una basement. Nakitira lang kasi kami. Nung dumating kasi kami ng Calgary, is wala talaga kaming definite na titirahan. Buti na lang si Mamita at saka si Arnold, meron silang friends sa Marlboro dito sa Northeast na merong bahay, na merong basement na walang nakatira. So for the meantime, para may bagsakan lahat ng gamit namin kasi pinaka-Canada Post namin. May address lang. May address. Yun, doon kami nakatira ng 3 weeks. 3 weeks. Tapos naghanap kami ng malapit dun sa work namin, which is Tim Hortons. Tim Hortons din naman. So yung Tim Hortons, yun yung 1,200, na buong bahay siya. Kaya mura. Tapos walking distance lang siya sa trabaho kasi namin. kailangan bago ka lumipat ng ibang lugar dito, may trabaho ka ng babagsakan. Kasi yung travel mo, yun yung pahinga mo eh. Sa linggong travel, sa linggong preparation. Kailangan may trabaho ka na rin dito. Hindi yung pala maghahanap. Kailangan meron. Gano'n kayo katagal sa New Finland? Siya matagal siya, mas matagal. Dumating kasi ako sa Newfoundland 2014 as TFW sa Tim Hortons. Uh-huh. And na-PR ako ng 2016.
Parang inabot lang siya ng 1.5 year. Tapos, nakuha ko sila, umuwi ako ng December sa Pinas, kinuha ko sila ng 2017. Siguro 1.5 year lang kami talaga kasi January sila dumating eh. Tapos after a year and then July, nag-decide na kami na lumipat dahil nalungkot nga masyado yung panganay. Kasi isla yun, di ba? Bago kang makapunta sa Halifax, you have to take the boat. So, Parang Roro yun eh. oo. Anong lungkot niyo doon? Oo, parang ano siya? chicken mo nandun. 8 hours yung pagitan ng Ganun? big. Oo. Yung pala yun, nakahiwalay. Parang ka nag-roro, sasakay mo yung kotse mo kayo sa taas. Ganun siya. Oo. 8 hours iksi pa yun kasi nag-travel kami mula dun sa bahay papunta sa St. Anthony ng 10 hours. Tapos nag-ferry kami from doon nga. Hindi ko mabanggit ganun port. Kasi French eh. Ikaw na magbanggit, rice. Something like that. Sana alam ko rin eh, no? Port of Pero, Bass. Okay. Ibig sabihin ba na hindi ganun ka convenient ang buhay sa sa New Finland? In terms of convenience, Okay naman siya eh. madali siya. Okay. Maganda doon. Simple, sobrang simple. Kung kami tatanungin nyo, Gusto namin bumalik talaga. gusto na bumalik. Parang Oo. nagsisisi Lalo na kung kami. mag-retiro, masarap talaga. Oo. Parang somehow, at the back of your mind, nagsisisi ka na. Nakukumpara mo na. Nakukumpara mo Mas na. ka pa, ang mura-mura ng bahay. Alam ni Mark yan. Mark na. Alam niya yung Yung mga storya namin. story namin dito. Parang ganun, parang, kung ikukumpara mo talaga, mas madali yung buhay doon. Although mataas yung tax doon, 15%. Yun lang, Pero, 15% yun naman. Mababa rin naman yung bilihin, mababa din yung housing. I just Gastos, don't know. lalo yung gastos, mababa. Kasi Oo. nga, wala namang mall. Maliit lang, di naman ganun. Oo, hindi ako makapag-malling. Wala akong magastusan. Alam mo yun? Ngayon, dito lago. Puro Dito, mall. Dito, Negros waldas ka Island. rito. Waldas talaga. Pero, Parang malungkot nga. Parang medyo Oo. Okay naman. pero masaya. okay naman. Siguro kasi sa edad namin. Lalo na mga dre yung yung mga Pilipino pag nakita kabayan talagang pinapil mo yung kapwa mo Pinoy. Kasi konti lang kayo. Kasi konti lang kayo. Nakakatuwa makakita ng Pilipino. Konti lang. Masaya siya. Madali lang ang buhay doon. Tapos magaan yung ang mga kapitbahay mong mga yung Canadian babait, napakababait talaga. Wala akong parang ang kakilala ko doon na Punjab is dalawa lang. Feel mo yung Canada doon. Philippine, ay puro talaga doon puti. So parang Canada talaga siya. Wala akong puti. puro puti talaga. So ramdam na ramdam mo siya. Kaya nung napunta kami ng Calgary, Yun, na-shock kami. nasya kami. Na-shock talaga kami. Nung Iba-iba yung tao. sabi na, lalo kasi ang binagsakan namin, Northeast area, pinakamatagal dito yung Northeast area. At saka ang gulo. Sabi ko, Canada ba to? Ang gulo. Bakit? Paano siya? Yung napunta kasi namin ba, parang dalawang anay na lang hindi pumipirma, bagsak na. Luman-luma kasi. Luma, Tapos may mga kapitbahay mo. Sabi ko, mga nakahubad. Tapos, sana, wala kang makikita Canadian. ang pangit ang mga kortina, Oo. di ba? May nakatakip lang ng mga trapal. Di talaga wala ka sa Canada. Sabi, Canada ba to? Oo. Gulat Basta ka talaga. ganun siya. Tapos kasi naligaw kami, sabi namin, nasan ba yung address na to? Tapos puti siya na, Mm. Areni, dami yung ganun, nakahubad siya. Tapos ang daming bagbas. Tingnan ko sa kanila, Amerikano. Dami Puti ba sigarilyo, to? mga Sabi ko, pinapuntahan so, namin we're just dito. looking for this address. It's a cross. Sabi niya gano'n. Yung padating na yung realtor, kasi titingnan namin yung upahang bahay, umalis na kami. Hindi na kami nagpakita. Oo. Kasi I'm here. Pumayaw na agad kayo. Kami. Kasi yung mga bahay dito, may sigarilyo talaga. Wala kami na Hindi sigarilyo. Ay, hindi, iba yung sigarilyo nila. Yung ano nila, MJ. Sigarilyo ganun. Oh. Yung But I think ginangat nga. yung northeast part of Calgary is known to be yung medyo, Notorious. least desirable part of Yeah. Talaga? Oo, yun. parang Yes, narinig ko yun eh. Oo, May part lang. Pero hindi yung buo, may part lang. Hindi, Hindi. hindi Part naman. lang. meron lang certain part and nandun kami napunta. Kasi nga di ba nakitira lang kami. Oo. Okay. Part na yun. Old talaga siya. And since hindi namin alam yung community, doon ako nag-Google. Nag-KGG ako, hinanap ko, ganyan. Kaya lang, nung nakita na namin, masikip yung daan, ang daming nakasampay na damit sa mga balcony. Talagang Bakit may sinampay? Parang slum area. Tapos may mga nakatambay sa labas. Pumasya ka talaga. Yossi. Talagang, ang ano ko talaga, Canada ba? Canada ba? Parang ang description nila, naiisip ko, parang sa Tondo, Manila ba? Ano ba? Parang Parang Yun, ganun eh. Hindi ko alam kung naligaw lang kami sa Yung street. Tenement, Ina. May mga Tenement. nakasampay daw eh. Oo, may Oo. nakasampay. Kasi sa Northeast kasi, ang typical na bahay is duplex or quadruplex. So, minamaximize nila yung isa.
So parang makikita mo talaga na eto may nakatira dito, may nakatira dito, may Talagang nakatira dito. sakto-sakto May iba't lang. ibang damit. Ngayon, nung napunta kami sa Filipino store, sinabi namin naghahanap kami, sabi niya, sure kayo, te, doon kayo titira? Sabi ko, Alam okay. nila, alam na nila. Oo. Kasi doon yung business nila, kasi maraming Pinoy doon, pero dito sila nakatira sa Mm. Northwest. Ay. So, doon Oo. ba? May kakilala ako dyan na apartment pinapaupahan, pero tinatanong kita kung sure ka kasi bago ka dito. Bakit? Wala kasi, hindi siya ganun kasi. Para sa akin sabi niya ganun. So ayoko lang na problema ka. Saka medyo marami dyang maraming zombie, ayun yung may mga nag-aano. Tapos baka ma-culture shock kayo, tapos parang araw-araw daw. New Year, kasi kala mo, uy, New Year. Wala, nagpuputokan pa rin baril. Ay, baril pala yun. Parang Wow. Oo, ganun. Nakakapot din Oo, so, buti nakahanap kami sa Southeast. Southeast is, kumbaga, kung titingnan mo yung top leveling ng North, ng quadrant. Southeast talaga. Hanggang ngayon naman, Northeast, Southeast pa rin ang gusto ko. Oo, Northeast, Southeast, Southwest, Northwest. Ganun siya yung paganda na paganda. Southwest kasi mahal dun eh. Mahal ang rin. Mahal sa Southwest, downtown yan eh. Downtown na. Sa Southeast kami nakakita, between siya dun sa, malapit siya sa Northeast, pero maganda naman yung community. Yun yung 1,200. May katabi na siyang ibang lugar eh. No? Kaya maganda yung Northeast. Chestermere na kasi yung katabi nun. So, isang town na naman dito sa ano yun. Maraming town dito na Mahapit bahay. Yun, maganda rin yun. Kung gusto nyo lumipat ng Calgary, kunwari Kauina, yun yung mga titingnan mo, yung nasa labas ng Calgary. Pero nung lumipat kayo sa Calgary, gaano kayo katagal bago nyo naisip na okay, kailangan natin bumili ng bahay? O bago pa kayo pumunta sa Calgary, yun na yung plano nyo? Hindi, walang plano. Walang plano. Wala talaga. Wala talaga. Ever since. Kasi ang feeling nga pag umupa ka kasi, nandun na lahat all in na eh. Oo. Gawin mo na lahat ng gusto mo, magluto ka. Kasi parang ganun. Saka At mura pa 1-3 lang yun Oo. So parang mura pa ng panahon na yun. Oo. At saka kasi meron kasi kaming property sa Pinas. Yung matatapos ko yung 2 years na lang. So parang ang thinking ko, tapos meron din kaming isang townhouse, nasa Bulacan din. Parehong Bulacan yun. Ang mindset namin is, after ng mga bata, pag okay na sila, Pilipinas na lang tayo, balik-balik. 6 months. Bakit ba tayo bibili? Bakit bahay? So, ganun yung thinking namin. Not until such time na pumasok ang pandemic. Yung pandemic. Okay. Nang kami napaisip na, ay, teka lang, parang masikip yung bahay. At magkano yung upa, tumaas ng tumaas. Ay, tumaas na ng tumaas. Una sa 50, 50, gano'n. Siyempre, lumalaki na siya. Hanggang nagdagdag sila ng 300. Oh? So, yung napilitan din pala kami, binibenta na. Yung yun pala. Kasi coming from Applewood, which is Southeast, lumipat kami sa condo. Sa may Elliston Park. So, din yun, Southeast din yun. Lipat kami sa condo. Doon sa unang tinira namin sa Calgary, nagstay lang kami ng 11 months. Kasi bumalik yung hindi siya naging successful sa business niya sa New Brunswick. So, gusto niya ngayon tumira sa basement. Nakatira ka sa basement. Bakit gano'n? Sabi ko, parang, ano yung balik? Isa lang yung isa lang yung main door. Ano yun? Magkasama tayo dito, party tayo. Ayoko nga ng gano'n. Privacy. Kasi isipin mo, sa basement kasi may siya. dalawang dalaga, di ba? Oo, tapos isa nyo. Di ba parang sabi ko, teka na, hanap safety na ng anak mo, inisip mo. So, lipat kami sa condo ng 2019. 1 year. Ngayon, pagdating ng 2022, nung talagang kasagsagan ng pandemic, yun yung time na sabi nung may-ari, ipopost na namin yung bahay, ibebenta na namin. Mura pa siya. Hindi namin alam kung sasabihin ng bagong may-ari kung pwede pa kayong tumira, mag-rent, or gusto nyong bilhin, or hanap na kayo ng bahay. Or gusto nyo, mag-i-stay kayo dyan, pero from 1-2, gagawin namin 1-5. Medyo tumataas na siya nun eh. Kasi, dalawang bedrooms lang yun, maliit lang yun. Sabi ko lang, 1-5. Siyempre. Pero yung ganon, allowed ba sa lugar nyo yung ganong hike ng Hindi ko alam kasi siya talagang marami siyang Pilipino may-ari nun marami siyang paupahan sa Toronto, saka sa Calgary. And sabi nga nung nag-handle ng mga properties niya, hindi natin basta pwedeng iangat yun. Pero yun yung dinedemand niya. Hindi ito katulad ng si Martin kasi gustong dumaan. Go, it's okay. Go, Martin. Kaway ka muna, Martin. Kaway ka muna, Martin. Yun. Hi. Siya doon sa, sa Chico? Best friend ni Chico yun, si Martin. Hoy, stop. That's bad.
So, anong tawag dyan? Saan nga ba ako? Nakalimutan ko. Yun nga, yung Pilipinong Pilipino yung Yung landlord. nagde-demand ng Oo. 1,500. Oo. So, sabi niya, Oo. gusto niya naman, magstay sa, gagawin namin 1,500. Kasi para daw hindi, alam mo yun yung bagong may-ari. Hindi ko alam kung ano yung term na ginamit nila, sabi ko sa kanya. Sabi ko, pag-iisipan po namin, sabi ko gano'n. Siguro, babalikan namin kayo. Oh. Pero during that time, doon na kami nag-decide ni Marvin na tara pa, maghanap na tayo ng bahay. Which is sinabot naman ng 20 houses, di ba? Nakita niyo naman yung vlog sa damak Oh. bahay. Mga ano yan, halos Napakarami. 20 mahigit. So doon lang yung time na from 2018 to 2022, since wala sa isip namin na bumili ng property, kasi nga, gusto namin sa Pilipinas na lang sana. Doon lang kami nag-decide na, ay tara na pa, parang hindi na practical na uupa tayo, hindi magiging sa atin. Tapos, ganito lang kaliit. Tapos ayaw na nilang magkasama sa kwarto kasi Di pala madala na yung kwarto kasi. Ay, 2 bedroom lang. Parang ano si Kyra, homeless doon sa sopa natutulog. Nakabulma na yung katawan niya sa sopa. Magkaiba sila ng hilig. Oo, kasi to gamer. Si Shakira, tahimik, parang gano'n. So sabi ko, sige pa, tara, hanap na tayo ng property. It's either 3 or 4 bedrooms. Sabi ko. Tsaka nga sinamantala lang namin kasi bagsak talaga. Mura yung talaga sa pandemic. Oo, Pandemic kasi, mura no? ka. Parang tulad ng kami yan eh. Huli kami lagi sa pila. Mura siya, pero ang bilis ng Kaya kay benta. parang sabi ko, laki ng bahay nakuha niya, ganda. Ibig sabihin, mura nyo nakuha yung bahay nyo, pero ngayon siguro doble na yung presyo niyan. Oo. Nasa 3, ano yun. Medyo malapit ng dumoble. Pag tinitingnan ko yung Wow! Wow. Kasi sabi namin, okay na rin. Kasi 170 na yung inangat eh. Oo. Parang Oo. ganun. Ang laki, di ba? Kikita ka ng 170 in the span of 2 years? Parang 330 siya, pero itong katabi namin, end unit kami. 500 to binenta Nagka-550 ngayon sa taas eh, bandang taas. Pero may napanood ako sa vlog ni Marvin. Sabi niya gano'n na parang, paano ba Marvin, na mas naging medyo mabigat ba o mas naging parang mas magastos since nagkaroon kayo ng sariling bahay? Parang sabi mo, ito yung taon na medyo nahirapan talaga kami in terms of financial, sabi mong gano'n. O lalo na yung bahay na binabayaran nyo is na under mortgage. Sabi mo parang mas magaang kung nangungupahan. Paano ba yung ba't gano'n? Hindi kasi pag umuupa ka, yung maintenance, di mo naman sagot yan eh. Di ba? Maintenance, lahat sa landlord yun eh. Utilities. Basta monthly magabayad ka lang sa kanya eh. All in kasi yun eh. Kung parang meron na tayong bahay. Ang dami palang binabayaran. Oo. Nandun yung ano kasi dito may condo fee pa kami. Magkano condo fees dyan? Maganda yung condo fee. Nag-start ng 258 ang Tumataas condo pala yung fee. condo fee. Kaya ina-advise ko minsan, di ba, na 258, buwan-buwan. Yes. On top of mortgage. Ngayon, tumaas na siya. Tumaas siya ngayon 280. 280, no? On top sa mortgage, no? Tapos sa basura. Pero kasama na doon, kasama na siya. Okay. Wala akong loan, tapos snow, lahat. Wala ka namang gagawin. Walang problema. Kung medyo ganun, okay lang yun. Kaya lang, mahal pa rin. Nagkataon kasi yung, parang sa 20 na properties, 5 yung townhouse. Ito yung pinakamura ang condo fee. Mura, tas ang iniisip namin yung community, number 1 eh. Siyempre, di ba? Yung community, yung ano niya, yung transportation. Yun yung community transportation, para kung safe yung mga bata, di ba? Kasi nagtatrabaho tayo. Yun ang number 1 namin. Yung isa kasi na condo is 450 yung condo fee. Tapos, mas mura yung property ng 30,000, pero mahal nga yung condo fee. So sabi ko, paano ka na rin ganun? I mean, dagdag yun, extra gastos. Yun dun sa tanong mo, Rice, na parang nagsisisi ba kami na kumuha kami ng property? Sa ibang aspeto, mapapaisip ka na dumoble yung gastos. Kasi di ba, pakipasin ninyo, pag umuupa kayo, ano sasabihin ng mga kaibigan nyo? Bumili ka na lang ng bahay, magkano lang idadagdag mo? Dahil upa mo na yan. Di ba? Parang nga, no? Kaysa naman, pag nakabili ka na ng bahay, it's a prank. Niloloko ka lang pala. Kasi, meron pa lang utilities, di ba? Maintenance. May tax ka. Tapos kung syempre yung furnace mo din, tinitingnan mo, baka mamaya pabigay na. Kasi nung lumipat kami dito,
10 years na yung property eh. So, 10 years lang pala yung mga ganon. So, papalitin na rin siya. So, marami ka palang sakit ng ulo. Instead of you just living in a property and paying it monthly, marami ka palang iisipin. Hindi pala nakahayahay ka lang, parang ganon. Oo. Dati. Tapos, meron pang Homeowners Association fee, Meron which pa pala. is annually naman yon. So, may mga bigla kang darating na bills na, ano to? Bakit na ganon? Tapos galing to. susunod nun nung Ewan mo, kaisip ka. Ang dami bayarin, no? Oo, tapos yung tax mabigat pa. yun. Yeah. Iba yung tax nila. Yung property tax. Oo, may Oo. property tax pa. Di sabi ko, hindi pa pala kasama yun sa mortgage? Sabi ko gano'n, kasi tatanga-taka nga. Malay ko naman, Kasi di ba? basta Parang sabak lang eh. excited ka, bibili ka na ng bahay. Eh. Parang nagpapaliwanag yung lawyer. Ganun ka lang Sa ng Pilipinas, di ba? Hindi naman no? Pag sa Pilipinas, natuwa ka, di ba? At saka di ba sa Pinas, pag pumili tayong property, kung ano yung interest rate mo from year 1, yun na yung ending mo. Ay, di ba, Ano? 5 years, May 5 nagre-renew years ka. dito eh. So sabi ko sa kanya, parang ano yata, kinakabahan ako, after 2 years na lang ka ako, mag-renew tayo Eh, dahil ngayon pa, 5 years na. Pag nag-recession, tumataas. Eh, ang taas ng, di ba ang taas ng interest rate ngayon? Ano Oo. kuha nyo dati? Variable ba kayo? Nila kami sa 1.99? Hindi, 2 kami, 2.29 nilak. Parang ganun. Oo. 5 years. 3, oo, kasi dapat 83, pero nung nakita yung naman namin qualification, ang tawag doon, yung mga pinasa namin, saka syempre yung score, 2.29 yata yung binigay, parang ganon. Dapat 1.99 daw, kaya lang merong naging problema, nakwento din naman namin yun, sa background ko yun, kung bakit. Anong tawag dyan? Medyo tinaasan nila. Pero, pag titingnan ko ngayon, okay din pala, kasi since nilak ko siya, di ba nagkaroon ng recession ngayon. Medyo naging in favor yun. In favor sa mga nag-lock yun ng interest rate. Ilang years yun? 5 years nga lang ang lock yun. Yeah, okay. So, ang kinakabahan ko after 5 years. 5 years. Sa 5 years na yun, Umalis na tayo dito. Hindi may mga plano ka na doon na ano. Ay, sa dalawa, di ba? Mag-renew kayo, Oy, umalis pero kayo dyan. magandang pinoint out nila yun ha. This is a good reminder for those, planning to buy a house. Yeah. Kasi sa totoo lang, merong mga believers in renting. Okay? Meron talagang ibang tao na naniniwala sa benepisyo ng renting. Kasi obviously, may person sa renting and buying. So, kailangan nyo rin talagang alamin, no? Tinanin sila, no? At least now they're sharing na nagulat sila sa ano ang meron kapag bumili ka ng bahay. Mabigat din. Kailangan timbangin yung gastos nyo. Kasi pag may sarili kang bahay, ikaw na lahat. True. Wala na. Hindi ka Ako lagi ako nasasabihan ng ganyan. Ikaw, Bili ka na ng bahay, parang iniisip ng tao, may pan-down ka, sige na, bili ka na. Parang ganon, doon lang ba natatapos yun? Magda-down ka lang, tapos maghuhulog ka monthly, yun lang ba yun? Maraming kailangan na prepared ka talaga. Alam mo. Kailangan talaga handa yung ano mo, yung sarili mo, tsaka yung bulsa mo, yung trabaho mo handa. Kasi merong dagdag, yung katulad lang ng masira yung ganito, masira yung ganyan, yari ka na kagad doon. Nung isang beses na umuwi si Marvin, parang nagulat ako, may kumalabog. Sabi ko, yun? That was 3 months ago, 4 months ago. Tapos umakyat. Sabi ko, ano yun? Anong ginagawa mo? Akalain nyo nasira yung garage door. Yung magkano yun? Naputol yung spring. Spring yun eh. As in, bumili siya. Buti na kotse. Oo, buti. Di sabi ko, ano yun? Sabi niya, stay yung garahe, buti na ipasok ko na yung kotse. Alam mo, hindi ka midway. Putol yung spring. Gumanon lang siya talaga. Di sabi ko, ano gagawin mo? Nagulat ako sa kanya kasi nakita niya yung phone number dun sa, di ba may mga sticker yan? Mga ganyan, after an hour, dumating. So, ayun yung nasikaso nila. Magkano ka dun? Nasa 600. 600. Kakauwi na galing ba? Magkano yung spring? 600? Oo, ang bigat pala nun, no? Kapal. Yung para dito. Gagawin lang yun. Oo. Sana tinawag niyo ako. Bibili lang tayo spring. Oo. Sasabit mo lang yun eh. Kaya kailangan pag may ganun, titignan mo eh. Susunod doon. Mura lang yung spring, ang mahal talaga labor. Lang talaga. Labor talaga. Expertise nila eh. Nagulat ako nun, hindi ako tumayo kasi pag tumayo ako magbabayad, di ba? So tulog-tulugan na lang ako. Bahala na siya magbayad. Hindi ka handa, hindi ka na umuupa ka, tawag mo lang yun doon sa may mga emergency. Sa landlord, yan. Tawag ka lang.
Dito Ibig hindi. sabihin, dapat lagi ka palang may perang nakatabi, no? Bukod Oo. sa maintenance Oo. maintenance ng bahay mo. Hindi, at saka ang problema pa kasi, since townhouse, pero Hmm. condo yung tawag nila, Oo. meron silang certain rules na kapag kumuha ka ng plumber, hindi ka pwedeng kumuha ng plumber mo. Ayun. Kailangan dadaan sa board. And ipapacheck mo sa kanila if approve nila or license yung kukunin mo. Hmm. If not, sila yung magpo-provide ng plumber. May sariling maintenance yung board. Oo, mahal yun. Katulad niyan, nag-renovate ako. Kung nagbaklas ako ng mga cabinet na yon, kung may ginawa pa akong kakaiba, medyo mapapansin silang nag-in and out ako ng mga malalaking gamit, kailangan ipasa ko pa yon sa board na, I'm planning to renovate the inside of the house, ganito, ganyan. Ipapa-approve ko pa sa kanila. So, medyo marami silang restrictions kumpara kung katulad ng bahay ni Mark na solo mo. Oo. Kahit balik-balik mo yun, Kasi balik-balik mo yun. wala Wala kang magiging problema. Magdala ka ng mga tao mo, mga kaibigan mo na gagawa. Dito, Okay. dadaan sa kanila lahat ng tungkol sa maintenance ng bahay. Yung mga magagawa. Ibig sabihin ba diyan kung susunod, kung kukuha uli kayo ng property, diyan pa ba uli, na condo type pa rin ba o katulad na kay Mark? Hindi na. Naniniwala ako dun sa sinabi nung boss ko na your first house will never be your perfect home. Parang it's just because you wanted to buy a property. And parang, fancy, maganda to. Yeah. Pero kapag nandun ka na, makikita mo na yung mga bagay na, ay, sana hindi ganito. Ay, sana yung pala. Ay, sana pala ito yung ganito kinuha natin. So, unti-unting nabibuild sa isip mo kung ano yung gusto mo talaga. So, the second one na ipapurchase mo, yun na yung mas bet mo. Kasi yun na yung liking mo. So, sabi ko nga kay Bin, sana yung susunod na mabili natin, at least may yard kasi may aso. Yan o. Pero ang maganda sa inyo kasi nakapasok na kayo sa housing market. Oo, yun na. Talagang kagandahan. Kasi tignan nyo tumubo na. Yun, di ba? Yung ganon. Kumbaga, sabi nga nila, kumuha ka muna ng, alam mo yung sinabi nung natin dati na guest, na realtor, kumuha ka na lang muna ng hindi mo pagbuto. Kahit pinakamaliit, pinakamura lang starter, yung tinatawag na starter house. Tapos pagkadating ng araw, after 5 years o 4 years, pwede mo nang kunin yung gusto mong bahay. Yeah. Oo. Ibig sabihin, magkakabentahan ng bahay rito. Parang gano'n ang dating Saan kaya lilipat? Kung lilipat kayo ng probinsya, saan ang iniisip niyo? Yung bahay nyo ba, parang may plano na sila ngayon Lumipat, tama ba? You moving out of Calgary? Naiisip lang. Naisip namin, kaya lang ang problema kasi si Martin is grade 11. So, meron pa siyang 2 years sa high school. And, mahal niya yung lugar na to. Dito siya sumaya. Dito yung naging comfort zone. So, ang iniisip namin, kung lilipat kami, ang gusto sana namin is ibang province. Saan kayo? Saan naman? Saan province? Hindi pa mabanggit Sige. Hindi pa mabanggit Pero, is it only because of the house issues? Ano bang dahilan nyo? Ba't kayo nag-iisip ngayon considering leaving Calgary? Dahil ba sa mga issues sa bahay? Or other, ibang factor? Mahirap na ba sa Calgary ngayon? Para sa akin is, masyadong mabilis yung buhay. Okay. Syudad kasi siya Masyadong trabaho. Magkikita lang kayo pag, kunwari, alis na ako. Okay, magta-text ka na lang. Andito na ako. Nagkataon lang ngayon na naka-leave kasi ako, kaya nagkikita kami. Pero for the longest time, pag uwi niya, nasa trabaho ako o papasok ako. And yung off namin is hindi siya sabay. Laging saliwa yung off. So, tapos lumalaki na yung mga bata. Parang ka lang, umuupa, hindi na kayo nakikita-kita. Masyadong mabilis para sa akin ng syudad. Hindi naman siguro dahil tumatanda na, pero parang na-appreciate mo na yung dati mong bahay dun sa pinanggalingan. Inland. Mas namin ngayon na, parang mas masarap sa ganun, yung ganun lang. Total, may trabaho naman Meron ka namang babagsakan trabaho. Yun lang sigurong sobrang bilis. Lalo na si Marvin, trabaho ng trabaho. Nag-Uber ka pa ba, Bill? Hindi na? Hindi na pinag-Uber. Sayang yung mileage sa sasakyan. Nalalas pag yung kotse. Sabi ko, ito press ka lang dyan. Yung Para lang siya naglilibang
Yeah. Pasyal-pasyal. Oo. At saka yung mga biyahe, ang laki naman kasi ng Calgary pagka ang laki niyan eh. Oo. Pero nakapunta na ako sa bahay nila nila Christine tsaka nila Marvin. Maganda nga yung community nila. Tsaka yung Oo nga, pag pinapakita niya, sabi ko, ayos, maganda yung community. Malinis, tahimik, di ba? Oo, baka naman ang lilipatan nyo ba, baka mga kapwa natin, umiiwas din sa mga Pilipino. Kasi gusto nila dun sa New Finland, sabi nila, iilan lang yung Pilipino, gusto nila dun eh. Ano, isa bang dahilan yon? yung ano din namin, mga ilang lang din yun. Hindi, dito kasi parang nasa Pilipinas ka na dito. Marami. Alam mo sa Pilipinas, pag di mo kilala yung kapwa mo Pinoy, walang pansinan, di ba? Gano'n na, oo. Sobrang dami. Pag malaki na masyado yung community ng Pilipino, no? Dito na halos, parang kahit saan tumingin eh. Actually, hindi naman problema yung kapwa Pilipino. Kasi, yun yung namin ni Bini. Hindi kasi wala kaming masyadong maraming kaibigan. More on talagang yung piling-pili yung kaibigan namin. Tapos yung iba pa, galing pa ng Pinas talaga. Kilalang nila. Yun lang yung mga kilala lang namin dati. So, wala namang problema dyan sa mga hanas-hanas drama ng mga Pilipino sa paligid. Shout out Michelle Melante. Hi Michelle. Kaya lang namin tinatanong yun dahil ganun yung isa namin na. Hi Michelle. Tawa ng Diyos, wala namang kaming problema dito sa mga Pilipino kasi mababait naman yung mga nakasama namin. Mababait yung mga nakakatrabaho namin kahit ngayon nasa Costco ko, nasa Walmart siya. Tapos yung mga naging barkada ko sa Teams, yun yung naging talagang barkada namin. Tapos yung katrabaho ko sa Jollibee sa Pilipinas kasi work ako, yun yung mga tunay na kaibigan namin. So kung pag-uusapan yung isa ba sila sa factor, ay walang problema sa mga Pinoy dito. Very pero nandun sa iba na hindi mo namin kilala yun, di ba? Kahit na kunwari magkita kayo, minsan ngingitian mo, hindi sila ngingiti. Okay namang may mataas. May mga mataas din sila tingin. Matataas yung tingin nila sa sarili nila, pero it doesn't bother us. Okay na. Hindi, okay yan. At least, diba? Okay din. Wala naman kami ng Pilipino yata sa Calgary, diba? Hindi, may ganun talaga. Hindi may iwasan yun yung medyo kala nila sila. Mataas sila kaysa sa iba, di ba? Dahil lang mas malaking sweldo nila, okay, mas maganda yung sasakyan nila. Di wow ka mo. Pero sa tingin ko, kayo talaga. Ang hinahanap-hanap nyo yung yung simple at hindi masyadong magastos na buhay, no? Yun. Yan din ang gusto ko. Agree ako dyan. Simple at hindi magastos na medyo nagkakaedad ka na, yun na yun. Ganun na. Pero handa yung eldest ninyo, alam niya na baka after niya after high school aalis na. Anong sinasabi niya? Naku. Hindi, wala pang Actually, kapag, kasi yung panganay ko, wala yung problema. Sabi niya, mama, kahit saan. Sabi niya, kasi gusto niya din sa New Finland Gusto na rin niyang bumalik. Although siya yung nalungkot doon, right? Pero, nakita niya yung difference. So, ngayon kapag nagkwekwentuhan kami, mama, balik na lang tayo sa Atlantic region kasi mas tahimik, di ba? Ito yung problema yung bunso. So, every time we try to open up the topic, kunwari sabi namin, Martin, do you want to move back to Atlantic? No. Ganun na siya. Alam mo na may mga bata, di ba? We're trying to search ito. Tinan mo, nanonood kami sa YouTube. Ganyan yung lugar na. Okay. So, do you wanna come with us? No? You can go. I'll stay. Ganyan lang, napaka-monotone niya. Nonchalant siya. Yes, so, parang sa isip niya lang, bahala kayo sa buhay niyo, basta dito ako. Parang ganun siya. So, yun yung isang dahilan bakit hindi rin naman kami matuloy-tuloy. It's because hindi ko naman, kahit sabihin natin na di ba ang mga kabataan dito, pwede silang lumipat earlier. Kasi nung teams, yung mga staff ko, 14, 15, ako you're no longer living with your parents? No, I live by my own. So, wow. Parang baby pa to. Mga Pinoy tayo, hindi natin maano. Oo, yun lang. Sabi ko, parang hindi ko naman maatim na, sige, you live on your own, you don't wanna come with us, you stay here. No, parang hindi ko na. Kasi para sa'yo yung kultura ng Pinoy, no, intact tayo, dapat family. Isipin niyo, nabuta ang Canada mag-isa, tiniis kong tapusin lahat ng papeles, tapos maghiwa-hiwalay tayo sa Canada. Yung totoo. Para, sana hindi ko na kayo kinuha, di ba? Diyan na kayo sa Pilipinas. So, yun lang, dun lang kami nahihirapan. And hindi namin masabi in 2 years time kung change of heart, magkakaroon siyang change of heart, or maybe she's gonna be old enough to decide for her own na, sige mama, dun kayo, dadalaw-dalaw kayo kasi gusto ko university dito, which is true. Yeah. Kasi syempre,
wala namang yung university doon, wala naman yung course na gusto niya, di ba? Mm. So, by that time, I think, medyo mas kampante na tayo kasi 18 na siya noon. Doon rin naman sa sa New Finland. Maganda rin naman yung university. Alam Kasi mo ba? nung nandun Oo. kami, yung mga taga rito, International taga-DC, students. pumupunta rin eh. Nung hindi pa kasagsagan. Naku, parang sinasabi niyo na rin talaga kung saan kayo pupunta. Ay, hindi. Ayoko na sa Isa sana yun sa gusto namin puntahan. Okay. Okay. Pero doon sa Atlantic region, yung isa sa kinoconsider namin, to be honest. Okay. Parang Atlantic region, hindi dun sa New Finland lang. 4 yun ah. Finland. Oo. Mali mo gusto nyo dito. Baka sa PEI, konti lang tao pa ron eh. Hindi yung offer sa akin sa PI PI. yun talaga. Oo. Sinig agad Oo. namin sa YouTube yun. Chinek namin. Tinignan namin. Napakasimple talaga. Pero Oo. maganda siya. Kasi yung dati kong manager sa Tim Horton sa yun yung nagkukuha sa akin pilit. Oh. So, madali rin sa inyo, no? Parang nagpapatransfer lang kayo ng location, ganon. Oo, ganun siya. Oh, Nagkataon lang nice. sa kanila. Nagkataon lang na siguro nakita naman nila kung gaano ako nagbida-bida ko, ginaling ako kahit pa pinupunasan ako, kahit di kailangan punasan, ultimo yung mga TV, pinupunasan ko doon. So nakita nila kung gaano ako ka-dedicated sa trabaho. Kahit yung manager ko sa New Finland, pag nag-text ako doon, mababait kasi yun eh, honey, do you want me to buy your tickets now? Lagi siyang ganon. Ibig sabihin, babalik na ba kami? So even yung isang manager ko, kasi dalawa sila, na nasa New Brunswick and PEI naman, nasa PEI naman kasi siya nakabase. 2 years na kami nililigawan nun, pero hindi nga, ang liit kasi ng PEI masyado. Oo. Parang lang siya, di ba? Parang, Diyos ko, baka maloka ako doon. Parang teka lang, sabi ko gano'n. So, hindi ko yun ina-accept. Matagal na yung nag-offer. Maganda lang yung tulay niya. Yung tulay, ang haba pa ng tulay. Christy, hindi ka ba manghihinayang sa iwanan mong trabaho kung sakali? Kasi maganda rin yung trabaho mo eh. Hindi, ang trabaho ko lang naman kasi is Costco. Ang full-time ko is financial advisor. Yun talagang Okay. Since 20 kasi, nagtatrabaho na ako sa company ko. Yun, dala-dala ko yung kahit saan. So, yung Costco naman is part-time lang siya dahil ang hirap naman pag nasa bahay ka, naghihintay ka lang ng client, gawa ka ng papel, pagkatapos ng Yun ang purpose application, niya rin yung wala ka nang ginagawa, diba? magkaroon ka ng ibang kilala. Oo. So, syempre, kailangan mo rin naman makakita pa ng panibagong kliyente, bagong kaibigan. So, si Costco, ang maganda kasi sa Costco, pwede ka magpa-relocate. Yo, nice. Okay, that's good. Once sinabi mo na we're planning to move in this province, sila na mismo ang magre-recommend sa'yo. Wala yatang Costco sa PEI. Hindi naman ako doon pupunta. Ano na tayo? By deduction. O, hindi na New Finland. Hindi na, ilan na lang? 2 na lang. 2 na lang yan, New Brunswick na lang. Tsaka. Meron ba? May Costco sa inyo? Familiar, Wala, diba? familiar ka rin sa may tulay doon? Sino? Saan ba? Ka doon, Rice? Sa Quebec, di ba walang Costco doon? Dito, Quebec, ewan ko lang kung sa Quebec City May tulay, anong lugar? Parang- Pero dito sa amin, napakadami. Ako, check nyo dito sa Windsor. May Costco dito. Windsor, Kabilang Ontario. Mura pa dito. At tahimik. Ontario. Sa Saskatchewan, wala Ay, meron. Hoy, magkakaroon na Meron, yan ang lagi nasa Magiging- Costco. Oo. Magiging 2 na Costco dito sa amin. May ilalagay na Costco dito. Imali mo, nandun pala ako, hindi mo natanong. Oo. Ay nako, kung gusto nyo rin ng tahimik, na saktong tahimik, i-check nyo Windsor, Ontario. Magiging 2 na rin Costco dito. Ay, talaga ba? Anong lugar? Anong lugar yun? Windsor. Windsor. Okay. It's a border town. Katabi Border. ng Detroit. May tulay lang. Oh yeah, ang dami doon. Minsan nagtatawiran lang doon to shop, to do groceries, to eat, dahil ang mura. Ay, O, paano? diba ang sinisales ko yung Windsor? Pwede rin Lista mo. kayo dito sa China. Lista mo nga. Pag tumubo na yung bahay nyo ng magkano na, kunyari tumubo ng 150, i-down mo dito sa Regina na bahay na 150, maganda-ganda na yun. Kalahati na yun, Mark, hindi ba? Single detached na yun na Magkano lang monthly, no? Mura na monthly mo, no? Nakakalahati na yung nahulugan mo eh. Oo. So, sana kung si Martin, just in case pumayag, or kung hindi siya pumayag, at least, sana pumayag. Although, Siguro, ayaw niya lang dun sa sa New Finland. Pero kung sa mas medyo matao tsaka mas maganda yung university, baka sakali, di ba? Halifax, doon ba yung Halifax?
Sa Halifax, meron yung course na gusto niya eh. Pero, Yung city na yun, di ba? Yung city yun. Oo. Pero sabi nila medyo mataas na din daw yata dun eh sa Halifax. Mahal, para ka nasa Calgary. Kasi nandun ang kaibigan ko. Kaya sabi niya, Tin, gusto ko, bibili ako ng bahay dyan sa inyo. Kahit nurse siya doon. Kasi naano na siya doon eh, naging RN na. And sabi ko, bakit di ka na lang kumuha dyan ng property? Sabi niya, no, Tin, masyadong mahal. Mas mahal pa sa tinitingnan kong bahay dyan sa Calgary. Kaya gusto ko dyan. Ang plano nga sana namin, kung hindi kami lilipat ng province, bibili kami ng property somewhere sa Airdrie. Yun yung magkapit bahay yung doon kukunin. maganda yung bahay. Oo, mura pa doon, no? Oo. Medyo mas mura pa doon compare dito. Ano lang siya, Calgary kasi talagang 15 minutes lang yun, nandun ka na. Malapit kahit lang siya. sa maliit na mataas na rito. So, Oo. kung hindi kami matuloy sa Atlantic, Airdrie yung target talaga namin. Kung hindi talaga si Martin. May isa pa akong naririnig dyan eh. Okotoks? Ano ba yun? Oo, ako Ayun, maganda okay rin. yun. Yeah, Mas I heard. mura. Parang mas mura din pa yata. No? Yes, Oo. mura din doon. Tapos yung pangalawang lingwahe doon, Tagalog. Marami Really? Ganun ba? Oo. Marami Maraming na Pilipino tayong doon? bayan doon. Marami Pilipino doon. Nandun lahat sila. Ang galing nga nung Oh, natuwa wow. ako doon. Mm-mm. Pangalawang ng Tagalog. Maliit lang din siya na town. Tapos, marami na din namang na Siguro tinatayong mga bagong bahayan. 1 hour to 45 minutes. Oo. Kasi maximum kasama ko 1 dati hour. binabiyahe lang. Sila Uwian. SPP team nandun. Uwian lang yun. Malapit lang naman siya. Bokotoks maganda rin. Oh. Kaya pumupunta din sila ng Calgary para sa trabaho. So, balikan na. Correct. Sa atin na nalayuan na tayo sa ganung biyahe, yung 30 minutes, 1 oras. Oo. Sa Pilipinas kasi normal yun eh. Mabilis pa nga yung 40 Malapit minutes. pa yun. Pero Sa malayo. US, isa't kalahating oras, 3 oras, balikan, uwi, pasok sa trabaho. Oo. Ganun ang style nila. Minsan 2 hours. Sabi ko talaga? Oo, di ba? Oo, parang normal. Pero sa atin dito, parang hindi normal pag masyado kang malayo, no? Oo. Hindi. Dito Dito kasi 45 pagka minutes, sinabi mo, ang layo. Ang bahay mo, layo. Diba? oo. Pag sinabi mo 1 oras yung biyahe ko, ha? 1 oras? Di ba? Parang magtataka no? Oo, sabi mo, Oo. $50 yun Malayo na mararating nun. Oo. Okay. Ayun. So, sana matuloy. Mababalitaan nyo na lang din yun kung sakali. Tsaka isa pa palang namin concern dito yung panahon. Bakit? Yes. Ano ba sa... Visit na hail yan. Lang yan, Hail. Pero Uy, nahil pala Oo, kayo, ano? no? Oo. Oy, kwento nyo Nahil nga. kasi malaki na eh. Parang ganun pala kayong hail eh. Diyos Baseball ko. na eh. Oo. Ano ng hail eh, oh? Ito yung kaya Si Sachi yung tumakbo eh. Kita nyo naman gano'n maliit. Oo, Pero ang galing ah. Walang tama. Walang tama. Wala na tama, tinamaan yung humabol. Walang tama kami. Yung pabo lang may tama. Ang daling tamaan yung target eh. Sabay ito tatamaan. Hindi kaya kami lumipat ng Northwest kasi. Hindi Madalas na i-hail. Hindi na hindi na i-hail, mura yung insurance. Kasi lahat, mura talaga. 100 halos yung diferensya sa insurance. Pag galing ka Northeast, Northeast, tapos lipat ka Southeast. Northwest, car Nagulat na insurance, ako mura. kasi hail-free. Tapos, Oo. Magkano pa insurance nyo dyan? Parang nag-start kami nung isang kotse pa lang, 289? Oo, yung ganun. What? Mahal, no? Hindi, siya pa lang noon. Tapos nung ako, dinagdagan ng 100. Nagganon lang. Actually, 200 yung dinagdag. Ano ngayon? 380. Oo, pa hindi una 200 yung dinagdag. Pero nung nalaman na Northwest, tapos may garahe nga kami sa baba, nabawasan ng 100. Kasi una, hail-free, tapos yung vandalism and carnapping, hindi talamak. Malinis na Northwest talaga. Hindi talamak. So safe yung community. So nabawasan. Malayo lang talaga siya sa mga Filipino community na may mga pagkain, mga restaurant, Seafood City, ganun. Babiyahin mo talaga. Tama siya, yung hail, Isa rin yun. pag lumalamig yung panahon, medyo ninenervous ako baka mabuo na Lalo ng pag yelo. yung nag-warning na. Oo. Saka first time daw. Biglaan pa naman. Parang first time after 12 Threatening years. talaga eh. 12 years na nag-hail daw ulit dito. Wow. And severe yung hail. Talagang na dumating. severe. Oo, grabe yung mga pictures nun eh. Di ba sa mga sasakyan din, sa mga bintana sa bahay. Basag yung sidings namin. Barag-barag. Buti yung salamin, hindi siya nabasag. Oo. Nakakatakot. Covered ng insurance nito, yung bahay lang. Yung sidings lang ang papalitan nila. So, ang laki talaga. Ito namang bruha na to,
tumakbo. Eh, syempre, hindi mo naman matiis, di ba? Hindi, ang aso pala, Oo. ganun. Matatakotin pala sa ganun. Nataranta. Nataranta. Nataranta kasi siya. Oo. Oo. Correct, oo. Hindi mo lang pwede pabayaan. Sensitive siya. True. Talagang, kahit anong isapin ko sa akin, talagang nabubutas eh. Lumabas si Marvin para Kumuha na siyang kami ng Plants vs. carpet eh. Zombies. Ito, carpet pag Hindi, lumabas kasi siya. Ang una niya nakuha, yung nabibili na sa Dollarama na, ang yabang. Ako Ako na, na. ako na. Manipis lang. oo. Boom! Balik. Kasi noong una, yung initial reaction ko is habulin. Oo. Eh, ang laki. Wala Ang laki akong, ng- nakasinelas naman ako noon, pero wala akong takip. So, parang nagsisimula na yung hail. So, labas ako, Hindi sabi nga, ko, tinan mo, Sachi! pag napag-uusapan namin yung hail, yung trauma na. Oo, kinakabahan ako pag nasasabi Yung yung trauma hail. talaga ako pag naisip ko. Kasi maliwanag siya. Kitang-kita mo yung ano. Parang alam mo, parang maiisip mo, baka katapusan na ng mundo. Oh, eh. yun. Nakakatakot. Yung sa loob ng bahay, yung sa loob. Yelo na bumabagsak eh, no? Hindi natin mahampas doon sa bahay. Oo, at saka ang hail is parang ganito siya kalaki. Yung, Ganito ito. kalaki. Oo, Ang laki, no, di ba? oo. Yung bagsak niya, Kita ko tumama yung, sa alam mo ulo yung, ko. parang Talagang nahilo may talaga ako. pumapana sa'yo mula sa langit na. Hindi, at sabi nga ng doktor, nung nagpunta ako, Grabe. sabi niya, you're so stupid to get out of your Mm. house. Don't you know that hail is as fast as the rocket ship? Mm. Sabi niya gano'n. Ito lang talaga. Sabi ko, actually now I know. Sabi ko kasi, hindi mo talaga ako lalabas. Sabi ko, Ito lang talaga. it's just because yung dog nakalabas. Sabi ko, Oo. hindi mo siya kayang tiisin. Kasi di ba parang anak mo Alaga na yung mo eh. alaga niyo. So parang ako naloka. Tapos si Kyra pa, kasi kay Kyra to, sigaw na sigaw si Shakira na, si Saji, mama, bakit mo binuksan yung pinto? Alam mo yung sunod-sunod yung sigaw niya, na natataranta ka. So ang instinct ko, lumabas. Unfortunately, yun yung nagbagsakan. Tinamaan ako sa ulo. Sabi ko, teka, sigaw na kasi na sigaw. Teka na dito, stay. Kasi dati stay. nung pagmihil na ganyan, malayo kami. Hindi mo maramdam eh. Malayo. Oo, Nakikita mo ngayon lang sa namin balita. experience. Pero nung nakita namin, yung trauma, hindi pa rin maalis eh. Oo. Kaya nung time na yon, bumalik ako sa bahay, sabi ni Marvin, ako na! Ako ang habol! Parang Superman. Tabi! Sabi niya gano'n. Isot siya sombrero. Medyo nakatingin ako sa kanya, doubtful ako doon. Sabi ko, okay. So labas siya, pero syempre iiyak ako. Palanggana, lahat na, Eh, butas lagi. Pag gano'n niya, pag hakbang pa lang niya, ploink, bumagsak na yung yelo. Sabi ko, basag na. Pero lumabas pa rin siya. Siya Sabi ko, maganda ron, buti maliwanag siya. ay hindi, buti hindi pa gabi. So Oo. ayun, so labas siya, balik siya. Walang sinela si Marvin. Balik siya. Sabi niya, Wala stay, hindi naman. kaya. Sabi ko, Parang wala na akong paa. hindi mo pa nga Grabe. alam na wala kang sa paa, ay Oo. sinelas. Laman Buti may din. comforter dun sa baba, sinuot namin, hinanap namin. And Yung yun, after pag 20 iniisip ko minutes, talaga, simula ng Dapat hail, natapakan mo yelo na matalim. oo, simula ng hail hanggang Oh my matapos God. ng hail, nasa labas kami. Gagapang ka sa Para lalim. hanapin siya. Tapos, nakita kong wala siyang sinelas nung palabas na kami Mm. dito sa lugar namin. Sabi ko, wala kang sinelas. Doon lang niya na-realize, nga, nakapaa ako. So, bumalik siya. So, karanta mo, hindi mo naramdaman, hindi mo naisip. Mm. Ako nga, hindi ko naisip yung sakit na tumatama. Umaaray ka lang, pero ang nasa isip mo, Buti wala Nasaan yung siya? nabasag yung ipin mo. Yung Oo. Oo, ha? Malakas din yung hangin talaga. ba? walang hangin, pero Buti hindi na malakas may na ano yun, ulan. may tornado kasama yun. Buti Actually, hindi ulan ba? Ay, oo, malakas na ulan, malalaking na, yelo. una kasi malakas na hangin. Kasi Una. ang alam namin yun, sa Edre area yun. Hindi, saka ang bilis. Di ba alam na sa Ang malayo bilis eh. nga. Kasi 2 hours prior, merong alert. Mm. Pero hindi pa siya severe. Mm. Pagkatapos, pagdating ng, that was 4 o'clock, paano oras yun? Basta nung dumating, Maaga let's say, pa. 5, kunwari 5 o'clock yun, hindi ko na maalala. Mm. Kunwari 5, lumabas yung alert na severe daw yung hail. So mag-ingat daw kami kasi nakatingin kami sa bintana ni Marvin, kitang-kita namin gano'ng kadilim sa malayo. Dilim talaga. So sabi ko, parang mukhang seryoso yung hail ah. Sabi ko kasi ang dilim mo. Samantalang sa kabilang side Tapos maliwanag. may mga kote, ang Wala pang lapapin din ang 5 hampas ng minuto. hangin. Wala pang 5 minuto. Sobrang lamig. Nagbago yung paligid, dumilim, lumakas yung hangin, tapos lumaki yung... Nagulat na lang kami may parang higanteng gumalabog sa bahay. Parang may- Bug. Oo, bugid ko na yun. Tapos sabi ni Kara, Hala, Mama, pagtingin hail. namin. di ba usually hail ganun lang kaliit? Oo. Na okay lang. Minsan nga parang chip-chip lang yata Oo, yun eh. Oh. pero hindi, magugulat ka, Hala. parang may bumabato sa bahay mo. Sabi ko, oh my God, mahal na mahal ko kasi halaman ko, tatanga-tanga. Binuksan ko yung pinto, susubukan kong kunin. Maliit lang yung bukas ng pinto eh. Hindi Maliit din yung aso. Hindi naman sila lumalabas. Promise, kahit nakabukas yun, hindi sila lalabas. Nagulat lang. Pero Meron parang palang siguro, aso sa ganyan. nagtaka siya na, ano yun? Kasi, Pero ito ganun. palabas. Tapos gumanon siya. So, nagulat Oo. ako. Kakasimula ng hail. So, simula ng doktor sa akin,
how long ka nasa labas? Mula po nung simula hanggang wakas. Sabi ko sa kanya, what? Sabi ko, you're stupid. Sabi ko, Apat na kami, kaming apat nasa labas. Siguro yung mga kapitbahay namin nagtataka. Kasi mga kapitbahay nagbibideo ng Sila hate. ulong na. Tapos nakikita kami, na ginagawa ng apat na tangan. Hindi na siguro Oo, kami. di ba? Napakadelikado nun, ha? Oo. Nung tinamaan ka sa ulo, hindi ka nahimatay. Hindi. Nung tinamaan ako sa ulo una, sabi ko, shit, sakit Sabi ko, nahilo ako. Sabi ko, my God, May adrenaline pa sila kasi nga Oo, naghahabol hindi sila mo sa siya labas. naisip mo lang masakit. Pero hindi inaano ng utak mo na, uy, nasaktan ka. Sabi ko, ay, masakit. So, hinahanap ko, Sachi, kasi Pero di namin naisip yung inaano ko ganun. tinatandaan ko saan siya tatakbo Wala na akong pakialam. Siguro marami na Delikado rin, no? Oo. Alam mo, kahit nung naka-comforter na kami, habang inaayos Meron pa ko, rin tinamaan ulit ako same spot. So sabi ko, yung totoo, bakit doon ulit? Sabi ko, parang teka lang nahihilo na ako sa'yo di, lakad Yung pa rin araw ako. na yung bali, wala kang pakialam eh. Wala kaming naramdaman nun. Nung kinabukasan, yun, para sa Dalmatian. Kita mo, Marvin, ibig sabihin, nagbabayad ka whole year round para sa hill, sa insurance. Ay, kailangan magdagdag Diba? ka. Oo, kailangan magdadagdag meron ka ka nun. pa. At least, Oo. yata yung ano. Oo. Twice yung occurrence. Kasi kailangan pag mag-ano ka, apply mo na agad yun pag nasa Calgary ka. Pambihira, no? Kaya lang may hassle daw, sabi ng iba eh. Maganda sila, Mark, kasi mura lang insurance sa inyo, Mark, di ba? Car insurance. Mura dito, wala pang ano. Dito automatic na yung hail na insurance. Kailangan. Dati, optional siya. Optional. Kasi nagkaroon ng 2020 na severe matagal, years hailstorm. daw yan, years yan bago Oo. dumating Tapos nung naulit ngayon, ayun, mas tumaas. Kaya nagulat Kaya ako for sure eh. tataas tayo next year. Anong damage sa bahay ninyo? Lahat ng sidings. Kasi Sidings. dito nang galing sa side Grabe, natin. oo. So yung sidings na yan, unti lang sa harap. May autopack ba yung sasakyan nyo? Ano yun? Yung autopack, dito yun sa Saskatchewan, may ganun autopack. Ano yung sabihin, Mark? Another insurance yun na mas maganda yung coverage. Ay, wala pa. May mga ganun Check dito. ko rin, baka meron. Wala pa. Ibig sabihin talaga insurance mo, Mark? Oo, pero yung autopack, $26 lang yun, pero maganda coverage nun. At least may additional ka dun, no? Oh, mura yun, ano? Kasi kailangan. Mura nga sa kanila. Ako nga, umaaray na ako kasi from 160, magiging 200 insurance ko eh. Oo, ang taas ng... Wala naman akong claim. Isa lang naman sasakyan. Sabi ko, imbis na bumaba, dahil wala akong claim, bakit tumaas? Wagas na. Ano daw Dito, pa? sa amin, Ay, asahan teka, namin. nandiyan yung listahan ko ng autopack maganda kasi kararating Sa lang. amin yung kasi nagpili. Maganda yung autopack. Diyan lang yata yung sa inyo, Mark. Saskatchewan lang yata yung autopack. No. Ewan ko, yung mga ano dyan, yung mga nanonood, comment kayo kung may autopack din sa podcast nyo. Oy, speaking of, dahil lang usapin natin ay Calgary, nakakalimutan natin i-update sila sa ating upcoming trip to Calgary. Ano ba yan? Sama kami. Sama kayo! Okay. Sino ba Nag-invite ito? na, nag-invite Teka. kami. Mark, upload ko. Ayan. Mark. Salo-salo. Magkita-kita po tayo sa Canada Roadshow 2024 ng Elements Residences. Yan. Salo-salo kasama ang Pilipino tambayan ng Canada. Yan. Yung mga kilalang sikat na ano yan, no? Ina, si Mark, si Rice. Si Inags. No? Yan. Pupunta po kami ang lokasyon po ay Pacific Hut, Southeast Calgary. Yan. Sa October 4, anong oras ang October 4, Rice? Hindi ko makita masyado. October 4, 2 to 8 p.m. Sa October 5, 11 a.m. to 6 p.m. Yun. At pang gagawin natin dyan sa mga nagtatanong, nag-organize po yung Elements ng meet and greet for us. In exchange, we're just gonna help them spread the word tungkol po dyan sa binibenta nilang properties. Sa Boulevard in Barangay Capitolio, Pasig. Okay? Hindi nyo naman kailangan, basta you can go to our meet and greet, kasama namin si Alwin and Emma, tsaka si Inags. And if you wanna consider going next door, meron po silang mga sales people doon sa mga interesado lang tumingin ng property. Okay? But it's not hindi yung tipong kailangan nyo magpunta doon para lang makilala nyo kami. Hindi naman po ganun. Pero kayo pumunta na bisitahin nyo lang kami doon. At, alright, ito, ipaliwanag mo tong QR code. Yun, iskanin nyo po yan. Kung may katanungan po kayo, kailangan nyo lang po mag-fill up ng mga ilang impormasyon. Nang sa ganun po, masagot ng, anong tawag dito? Kasama ang damdamin.
sa mga tanong nyo, mga dre, no? Kumbaga, may ano ba yung tawag yan, no? Kumbaga, may personal touch, mga dre, no? Kung ano yung tanong nyo, mabigyan nila kayo ng mas magandang impormasyon. Iskanin nyo lang po yan. At malalaman nyo ang kasagutan. Yung mga malalayong lugar. Lardo talaga. Akala ko tatalino eh. Tatali. Kasama namin dyan si Alwin and Emma, Inags at Team Suliman. Ay, nako, may bisita ba kayo doon? Marvin, alam nyo ba yan? Oh, malapit Pacific Hand. Malapit dati yung bahay namin Wala dyan. yung bahay namin dun ah. Hindi, ngayon Ilang oras ba malayo. Ano ba? Ayaw ni Marvin pupunta. Hindi yata magpa-airplane. Airplane tayo. Yeah, pupunta sila. Pupunta. Yeah, ba? Ayun, oo. Pabir, makikita ko na yung pinapanood ko lang, oh. Tayo eh, di ba? Autograph kami. Sa papashoutout tayo sa kanila. Natin, autograph. Okay, ano pa ba sa usaping Calgary? Wala na eh. Di dati, last year may naging bisita kami galing Calgary. Ano pa kumbaga teenager. Tapos nagkikwento sa amin na delikadong araw masyado sa lugar nila na kung saan, kumbaga hindi sila nagpapagabi kasi nga masyadong delikado. Sabi ko, ganun ba? Totoo ba? Parang, kumbaga hindi ako naniniwala, no? Pero may totoo pala. Din. Oo, that's Oo. a part of that. May part ng certain area lang na lugar. Sa downtown nung mga nakarang last Sa year. downtown, bigla kang Ang dami. sasaksakin eh. Oo, may... Uy, grabe, totoo. Huwag ka mag-ano ng mga iskinita. Iwasan mo na yun. Mahirap. Saka yung masyado kang magpagabi. Kasi Kasi- yung mga train station, yung mga nakarang taon yun. ano yung mga zombie? Oo, At saka may dala sila yung, ano tawag doon? Palakol? nakatakot. Oh? Mga nakarang taon yun, dami balitang ganun. Ang Wow. dami. Oo, meron din ako nabasa dito sa community na to na yung anak niya pagbaba doon sa, malapit yun sa tinitingnan natin bahay, Franklin yata doon sa Northeast. Nasaksak yung anak niya, Pilipino yun. Nako po. Wow. Oo. May mga May balik. mga lugar, no? May mga lugar na delikado talaga. Parang ano yan Kahit saan talaga ganun sa siguro. Southwest, ang nakakatakot, bukod sa zombie, is yung mga medyo masasamang tao doon. Magugulat ka na lang doon, may barilan sa gabi, may namatay sa condo, ewan ko, sa street, may nakikitang patay. So, medyo talamak sa downtown. Sa Northeast naman, may lugar banda sa ayoko sabihin, baka may mga nakatira doon, magalit naman, Oo. di ba? Pero may lugar doon sa Northeast na iniiwasan din na magpagabi ka kasi delikado naman. Delikado. Ayun. So, kaya yung si Shakira kasi ang puntahin ng downtown eh. Kapag napupunta yung downtown, galit na galit ako. Kahit na alam mong matanda na, kahit 22 na siya, di ba? Nag-aalala ka kasi Tsaka yung sa mga balita. yung sabi namin number 1 na huwag siya mag-train. Huwag ka nang mag-train. Train kasi doon, makita mo. Delikado. Oo, kasi sumakay din Si ako Utol ng... si Dendy, di ba? Oo, Experience din yun. nakakatakot kasi sila. Ang Ito, daming hindi si kakaiba na Shakira. tao. Hindi na siya, may sinampal ba yun na sa Meron. harap niya eh. Oo, merong sinampas sa Sa train kaya station lang naman. hinipuan daw. Pag uwi niya, iyak siya na iyak. Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Trauma. Sabi niya, yung dalaga daw sa harap niya, biglang hinawakan yung ano. So parang natakot siya, sabi niya gano'n. Kaya nasabi namin, kahit sa amin naman nung bago lang kami rito. Marami train nagsabi sa amin Huwag kayo na avoid train mag-train. as much as possible. Mm. Mag-bus na lang kayo. Parang ganun siya. Kasi madaming nangyayari doon. May mga nagbebentahan din ng drugs. Hindi ako nag-invento kasi nasa news yan. So talagang may mga bentahan ng drugs doon. Maraming zombie, maraming kakaibang tao na doon mo makikita. Huwag mong titignan kasi baka anuhin ka. Alam mo yun? Basta huwag ka na lang Yung zombie po, hindi yun yung Airbnb namin nasa Northeast. Eh. Yung zombie, hindi po yan yung napapanood yung kumakain ng tao. Yung zombie pong tinutukoy namin, yung mga gumagamit po ng droga. na hindi na mga makatayo dahil. Inasan yung natin, yung Airbnb natin. Airbnb natin sa Northeast daw, Rice. Handa ka na ba? Ano yung sa Northeast nyo? Kasi nasa siya, bagong community. Gano'n. Hindi, joke lang. Sa totoo lang, hindi ko pa alam sa kami titira. Oo, hindi pa namin alam kung saan kami. Ang alam lang namin kung saan yung event. Doon lang kami matutulog. Sa Pacific Hat. Yung area na yun yung hinihil. Yun ang putahin ng hail every Yung year. area nyo. Hindi, baka sabihin naman nila na magulo sa buong Calgary. Hindi, may mga part. May mga part. Sa Northeast, may na part. Sa Southwest. Dito din naman, may crime rate. Pero, I think alam din naman nila yan na kumbaga may mga part talaga na even kahit sa ang probinsya naman ng Canada di ba? Tarbiday na.
Kahit dito sa Regina, may part lang din. Oh, Yeah. Ganun lang. Anywhere naman. hindi naman natin Kahit yung pinanggalingan ko, yung matindi rin yun sa Brampton. Ang daming krimen Oo, dito. Sa Brampton, nababalitaan ko rin yan. Dito yung puntahan kong KFC rito. Mm. Ano yan, pag umagang-umaga dyan, minsan alas 6:30 ng alas 7 ng umaga, may mga sasalubong ka dyan, ganyan-ganyan maglakad, oh. Lasing. Ay, nako mo, ingat. Okay. Naka-isang oras na tayo, ha. Maraming salamat. Sakto. It was an enlightening discussion tungkol sa Calgary. Sa totoo lang, no? Parang nabigyan siya ng iba ng slight yung isip ko sa Calgary. But anyway, we look forward to seeing it in less than a month. Diba? Oo, tutuloy natin yung kwentuhan, ha. Marvin. Oo. Oo. Misty. Thank you so much. Teka, ito pala, meron akong yung kanilang YouTube channel. I-follow nyo sila, of course, Team Soliman Vlog. O, diba? Oo. Ayan, tungkol sa kanilang buhay. Diyan tayo maki-update. Ayun, bagong pagupit ni Marvin, yung napanood ko na Pupuntahan nila, o, diba? Ayan. O, diba? Diba? Okay. Oo. Paano? Thank you so much, you. guys. See you soon. Yung mga nagko-comment, ito nandito na kami, spot peri na kami. Maraming salamat. Oo, maraming Nagko-comment baka sabihin naman mga ito, nandito na kami. Ba't kayo pupunta Oh, sa Pinoy? Hindi namin nagko-comment. Thank you. O, diba? Oo, thank you. Oo. Okay. We'll end this episode here. Maraming salamat, Team Thank you, Soliman. thank you. Good luck sa inyo. Abangan namin kung anong lugar na ang susunod nating pag-uusapan. Pagkanto na tayo. Oo nga. Hulaan nyo sa Atlantic Province sa susunod, ha? Pag nakausap natin sila. Malay natin, di ba? Okay. Sige, we'll see you guys sa next episode. Bye! Bye.